introduction. So, ang OIC School Division Superintendent, Dr. J.C. Elaste. So, Regional Supervisor, Mayor Taladena. So, School Principal, Sir Dario Labigasen. So, Barangay Kagawad, Kagawad Lubin, and Kagawad Brigado. So, all our teachers, graduates, parents, visitors, friends, ladies and gentlemen, good afternoon. For anything else, I would like to greet all these young achievers who are in front of me. Yes, you heard it right. Consider yourself simply lucky. Because you are the star of this very special day, you all did a great job. At your very young age, you are aware of the essence of education. Also, part of my greeting is to recognize the huge contribution of all your teachers who made another remarkable achievement in their teaching profession. Most importantly, I want to acknowledge all your parents. Every bit of their hardship and sacrifice brought you here, young friends. Noong ako po ay nasabihang magsasalita sa pagtatapos nito, ang una ko pong naisip, bakit ako ang inyong pipili? At ano ang maaari kong sabihin sa mga magsisipagtapos mo? Ngunit sa kabila ng aking mga tanong, nais ko pong pabatid sa inyo lahat na ako po'y lubos na nag-aalala at sa pagkakataong ito, isang pribileyo ko may tuturing ang tumayo sa inyong harapan at magbigay ng karagdagang inspirasyon sa mga buting batang ito. When your valedictorian gave her valedictorian address, I remember the day when this same time happened in my life. When tears ran down in our eyes, tears of happiness, and as we achieved a step of life after loads of sacrifices, failures, and mistakes. Naalala ko kasi nung mag-grade 6 kami, sinabi nila na wala ng grade 6 dito sa akin. Kaya simula noon doon kami pumasok sa Binante Una Elementary School sa Binante sa Tabi nang halos 2 buwan. Malaking sakripisyo dahil hindi kami sanay na pumasok ng balayo. At mas madalas naglalakad kami sa pag-uwi. But through the initiative of our beloved teacher, Mrs. Becky Ratimo Aguines, who was the head teacher at that time, and teacher President Daniel Ventura, they opened the grade 6 here at Minanteo Elementary School Annex, and now named Don Faustino N.D. Elementary School. At kami bumalik dito upang ipagpatuloy ang aming pag-aaral. So you must be thankful because we now have our school with complete elementary grades, and now with the annex of Kawayan City National High School. Hindi na kayo nahihirapan sa pagpasok sa paaralan. Noong bata po ako, iniisip ko kung ano ang kurso kukunin ko, kung magiging ano ako after 10 o 15 years. Unang nasabi ko, gusto kong maging sundalo. Gusto kong katulad ng mga nagsasara at nagbubuhat ng grade at may hawak ng mga baril. Astig, diba? Kaya yung ang sinabi ko sa aking mga magulang, pero sagot nila sa akin, anak, hindi yung sundalo. Security guard yun. So again, I think of what I want to be. It came on my mind of building houses and establishments. Again, I asked my parents, and they told me I should get an engineering course when in college. But when my father died, when I'm in grade 5, my dreams almost fell. I said almost because ang aming ina lamang ang natira na magtataguyod sa aming paghahanap buhay. Dahil wala na ang aming ama,
tinutulungan namin ang aming ina sa paghahanap buhay. Gumigising kami dalawa ng aking kuya sa madaling araw upang magtinda ng palisan. At sa tuwing Sabado at Linggo ng hapon, nagtitinda naman kami ng lola. Para magkaroon kami ng pera, pangdagdag sa baon yung binibigay ng aming ina. Pwede magtanong kung magkano ang baon ninyo nung pumapasok pa kayo? Kasi kami noon, 3 pesos o 5 pesos lang, kumakuha na kami. Kahit medyo mahal na noon ang binili, masaya na kami, basta makapag-merenda lang ng ingredients. Alam ko ngayon, may mga estudyante yung bibigyan mo na ng 30 o 60 pesos. Halos ayaw pa rin pumasok dahil kulang pa rin daw ang kanilang baon. Naalala ko din nung first time ng Alex sumali o lumahok sa Boy Scout para mag-camping. Isa po ako sa agad sumali at excited. Pero, nung papunta naman sa San Isidro yung camping, naghahanap pa lang kami ng damit na aking isusuot kasama ang aking ina. Bakit na noon ng grupo, pero ako, nandito pa rin na tinitignan ko sila na halos maluha dahil hindi ako makakasama sa kanila. Buti na lang pinahiram ni Mama Laka ng pera ng aking ina, kaya nakasama rin ako. Nakapagtapos po ako ng aking kolehiyo na may kursong Electrical Technology at kasalukuyan kong nagtatrabaho sa National Irrigation Administration sa Engineering and Operations Division, Planning and Design Section, bilang isang laboratory technician din. Nakakakuha pa ng isipin sa loob ng aming ahensya ay tinuturing akong isang engineer. Dahil sa aking kalaman na mayroong kinalaman sa trabaho ng isang engineer. Hindi man ako nakapagtapos ng kursong civil engineering na gusto ko noon. Masasabi ko pa rin sa aking sarili na natupad ko pa rin ang aking pangarap dahil sa posisyong kinalalagyan ko ngayon. Ito ang gusto kong ipabatid sa inyo, mga mag-aaral, magsisipag tapos ngayong araw na ito. You are all on your growing years. Kaya habang maaga pa lang, isipin ninyo na kung ano ang nais ninyong marating paglaki nyo. Bumuo kayo ng mga pangarap at siguraduhin ninyong mataas ang mga ito. At sa inyong pagbuo ng pangarap, makipan ninyo ito ng pagsisikap, ng pagpupursigi at pagsisipag lalo sa inyong pag-aaral. Natutuwa ang aking puso, kaya magpahanggang ko sa ngayon ay patuloy po akong nagsisikap, hindi man sa aking pag-aaral, kundi sa aking trabaho. Para sa mga taong pinagpupulan ko ng aking lakas, at dahil magpahanggang sa ngayon, ay hindi po ako humihinto sa aking mga pangarap. Sa ating tema po sa araw na ito, saktong buhay sa kalidad na edukasyon pinantay. Alam kong bawat sa inyo ay nangangarap ng maganda at maayos na buhay. At ang isang dekalidad na edukasyon ang pinaka-importante at pinakamalaking hakbang patungo dito. Isang pakiusap mga bata, huwag kayong titigil sa inyong pag-aaral. Isang pakiusap, huwag kayong susuko sa inyong mga pangarap. Isang habilin din naman sa mga magulang at guro ng mga batang ito. Huwag po kayong papayag na matigil ang mga batang ito sa pag-aaral, anuman ang mangyari. Huwag ninyong sukuan ang mga batang ito, lalo na sila po ay mayroong mga pangarap. So my dear graduates, as you finish your primary education, always remember to be humble. Hindi dahil umangat ka na, hindi mo napapansinin ang iyong pinanggalingan. Ayon nga sa kasabihan, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Sa kabila ng mga papuring inyong natanggap ngayong araw na ito, alam ninyo na hindi dito nagtatapos ang lahat. Dahil kayo ay mga young achievers na, hindi na kayo kailangan magbili ng mag-aral pang mabuti. Pagpatuloy lamang ninyo ang mahusay ninyong nasimulan,
Ang karunungan ay parang pananim na nararapat parating diligan upang mas mapayabong pa ito. Laging tandaan na sa huli, hindi lamang kayo ang makikinabang sa inyong edukasyon. Maaari itong maging susi para magkaroon ng mas magandang buhay ng inyong pamilya. At dahil sa inyong karunungan, nasa posisyon rin kayo upang makatulong sa ikaunlad ng ating mahal na bansa sa malapit na hinaharap. Nais ko kong hingin ng pagkakataong ito upang pasalamatan ng aming ina na siyang nagtaguyod sa aming magkakapatid sa kabila ng aming pagiging, sa kabila ng kanyang pagiging single parent mula nung namatay ang aming ama. Alam ko po kung gaano kahirap ang pinagdaanan at pagtitiis niya para sa amin. Kundi po dahil sa kanya ay wala po ako ngayon sa inyong harapan. At di ko narating ang aking pinaroroonan ngayon. Gayon din sa aming mga kapatid na walang sawang sumusuporta. At sa mahal kong asawa sa aming anak na nagbibigay ng inspirasyon sa akin. At lalong-lalo na po sa ating Panginoong Diyos na pinagmulan ng lahat. To end up my message, again allow me to congratulate everyone for a great accomplishment given. Graduation is not an end, but a new beginning of brighter and fruitful future ahead of you. Grab every opportunity that will knock on your door. Never give up on your dreams. Also always love and respect your parents, because they will always be your guide as you pursue and take another step of your school life. Congratulations! I am very proud of each one of you. Thank you for inviting me today. Mabuhay Don Faustino N.G. Elementary School and mabuhay Batch 2015. Thank you very much, Sir Johnson B. Constant. He is really indeed a great example and inspiration for you graduates. May be seated.